gusto nyo mag K-mapping guys, click yung middle mouse, tapos click ko itong ball icon na to, nasa corner. Yan guys, makikita nyo. Click nyo yung middle, yung icon dyan guys, yung green. Makikita nyo yung show K, edit K, and AI adjust. So, kung first time mong gumamit ng Gamer apps, pwede mo siyang i-click tong edit K. Ayan, lalabas siya. Sa akin kasi naka-set up na. Alright guys, naka-set up. So, i-save ko lang ulit yan kailangan naka-save yan siya guys sa ating arena breakout na game. Alright, so yan, click mo okay, tapos quit. So, punta tayo sa settings, controls, click mo tong pinakauna, just select itong unang configure ng controls niya sa game. So click mo yung customize layout. Ayan, lumabas na yung kanya mga K buttons. And then click ulit natin ang gamer na icon dito sa left side. Tapos kung gusto niyo mag-add ng button, click mo lang yung edit button. And hanapin mo lang yung ibang K button sa arena breakout na game setting. Makikita nyo kung alin ang mga bakante na pwede mo pang paglagyan ng K buttons. So kung mag-add ka ng K buttons, click mo lang tong plus sign. Yan, pwede mo siyang i-drag. Tapos pwede mo siyang ilagay kahit saan. Tulad niyan, hindi mo pa gamit yung F4, wala namang F4 dito sa nakikita ko, pwede ko siyang ilagay dito sa ating messaging or chat, game chat. So click ko yung F4 or G4 kung gumagamit kayo nito ng one-hand keyboard. Pwedeng G4 sa inyo or F4 sa iba. So ayun, click ko yung G4 ko, nalabas ay F4 doon sa screen. Yan siya guys. Then click to save sa arena breakout na game. Ayan, automatic na yan siya guys, nasa-save. So ayan siya guys. And every time na may mga nakukulang na mga buttons, pwede mo naman mag-edit din kahit naglalaro ka na. Pwede mo siyang i-select lang ng sa settings, tsaka punta ka sa controls agad. Then after that, pwede ka nang mag-add on ng buttons para makita mo kung saan ang mga missing game tawag doon, K buttons. During sa game guys, meron talaga mga missing K buttons na lalabas na hindi mo pa na-set up sa yung Gamer K mapping. So na-save na natin yun guys. So quit mo na yung Gamer. And then save mo na rin yung K map sa K button sa game ng Arena Breakout. Tapos exit. Yan siya guys. So subukan natin. I-move ko yung AWSD. Yan siya guys. Left, right, and left. Yan, right and left. So pag hindi ka pa master sa yung HUD or yung mga K buttons kung saan nakalocate, pwede mo ulit i-click si Gamers dito sa left side. Tapos pwede mo i-click yung show K. So makikita mo na agad guys kung saan nakalagay yung mga K buttons mo na
kailangan mo doon sa paglalaro sa loob ng dark zone. So pwede mo siyang iwanan mong ganito para ma-memorize mo hanggang sa ma-memorize mo na lahat talaga. Pinili mo na rin siyang i-hide ang K, show K or hide. Yan. So ganyan lang siya kadali guys kung mag K mapping sa ating ProGamer. Yan, click ko yung ang sa akin ay F ang maglin sa right at saka yung E sa left. Pick right, pick left, then going stand. Yan, click double click mo lang mo yung E, click E, click E, click F, click F. Yan. So hindi ka na magse-set ng ibang buttons para bumalik siya sa vertical position. So yan siya guys. So click ko yung right mouse para maglalabas yung ating sight or scope. Yan. Yun. So itong scope na to walang zoom, so one button lang siya, click button, then yan. Pag naka zoom, may ibang mga scope naka zoom, so meron namang buttons na i-set mo doon paano mag zoom ng scope, tulad ng 1/6x scope or 2/3x scope. Yan. So alam naman natin kung paano gumamit ng mga scope sa ating mga mobile games like PUBG, COD, and Warzone, and Bloodstrike, at saka yung iba-iba pang mga FPS games or third person shooting games, TPP. Pwede siyang marami siyang mga buttons na pwede mong iset sa yung K-mapping. So yun lang guys ang aking tutorial for today. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Kung meron kayong mga tanong, pwede nyo namang i-comment na lang sa ating comment box sa baba ng ating channel. So kung bago ka pa lang sa channel ko guys, please subscribe, like, and share all so that you'll be notified on my next video to upload. So sana naman guys, kung yun nga, kung marami kayong tanong guys, handa ako sasagot sa inyong mga tanong. At stay tuned for another game play using this keyboard and mouse with our M3 Pro keyboard and mouse converter. So guys, maraming salamat. Once again, this is Wizard Tech Gaming. Thank you all and see you on my next one.